Narito na ang wakas ng mundo. Habang nagdala si Jung Minjun ng delivery van na may mga kahon sa loob, nagsabi si Jung Minjun, nagtagal akong humanap ng sasakyang kayang mag-start, kaya late ako. Nagsabi si Jin Hyuk, paano ka nagmaneho? Nagsabi si Jung Minjun, natutunan ko ito sa isang kaibigan ko. Binibini Jean, binibini ko Haru, pwede na kayong lumabas ng bahay ng ligtas. Habang sumilip si Nayo Jian at Hoshino Koharu. Nagsabi si Majian, Makalipas ang ilang sandali. Nagsabi si Jin Hyuk, okay ba kayo sa likod? Habang sumasakay sa likod si Nayo Jian, Hoshino Koharu, at Lim Daejeon. Nagsabi si Majian. Nagsabi si Jin Hyuk, Ginoo Daegon, pakialagaan sila kung may mangyari habang nasa biyahe tayo. Nagsabi si Gati Daejeon. Habang isinara ni Seo Jin Hyuk ang likuran. Pumasok si Jin Hyuk sa van at nagsabi kay Jung Minjun, well, let's get going. Habang nagsimula silang magmaneho palayo. Makalipas ang ilang sandali nagsabi si Jung Minjun, patuloy lang sa daan na ito. Pinagpawisan at nagsabi si Jin Hyuk, okay lang, di ba? Nagsabi si Jung Minjun, well, hindi dapat maraming infected sa daan. Nagsabi si Jung Minjun sa kanyang sarili, ganito ang sabi ko, pero nakaka-nerve-wracking. Talaga, kung sakaling makasalubong tayo ng fat zombie o maswarm ng horde habang nagmamaneho. Kahit ako hindi ko magagawa ang kahit ano Ayon kay Bae Sunho, pinatay ko ang isang screamer at 12 ng zombies, pero iyon ay nangangailangan ng pagsugal ng buhay para subukan. Napakataas ng risk. Nagsabi si Jin Hyuk, tama ba ang daan na ito? Nagsabi si Jung Minjun, malapit na tayo. Kailangan mong kumaliwa sa alley na yon. Nagsabi si Jin Hyuk. Pero ang mga kaibigan mo, mapagkakatiwalaan ba sila? Nagsabi si Jung Minjun. Luminous din sila pero hindi sila diehard fans, kaya huwag kang mag-alala. Nagsabi si Jin Hyuk, talaga? Nagsabi si Jung Minjun, mapagkakatiwalaan sila, ang mga kaibigan ko. Pero kung makikita nila ang mga Lumina members, baka maging medyo surprise. Habang tahimik na pinagpapawisan si Seo Jin Hyuk. Makalipas ang ilang sandali sa rooftop. Nagsabi si Ibayong Jun, Sunho Kun. Nagsabi si Sunho, Yenan. Nagsabi si Ibayong Jun, mamamatay ba tayo nang hindi man lang nakakakita ng babae? Sana umamin na lang ako sa kahit sino. Nagsabi si Sunho, tumigil ka na sa pagwine, baboy. Nakakaawa. Laligtas tayo kahit ano mangyari. Habang narinig nila ang kotse sa labas. Nagsabi si Sunho, sino kaya yon? Jung Minjun. Makalipas ang ilang sandali. Pumasok si Jin Hyuk sa loob ng gusali. Nagulat si Ibayong Jun habang pinagpapawisan ng husto. At hindi niya kayang isara ang bibig mula sa gulat. Nagsabi si Jung Minjun, medyo late ako, di ba? Dinala ko ang lahat. Habang pumasok si Nayo Jian at ang iba. Nagsabi si Jung Minjun, ipadala muna natin ang drone sa taas Habang inilipat ni Bayong Jun ang ulo ni Jung Minjun para makita si Yo Jian at Hoshino Koharu. At siya ay nagsalita ng umuutal, lumi. Bakit nandito ang mga Lumina members? Nagsabi si Hoshino Koharu, hello. Biglang naramdaman ni Bayong Jun ang sakit sa kanyang dibdib at nagsabi, cough. Yuf? Hindi ako makahingan. Tinulungan ni Sunho si Bayong Jun at nagsabi, hoy. Oo, Bayong Jun. Nagsabi si Jung Minjun, okay ka lang ba? Nagsabi si Sunho, tumigil ka na sa biro, pare. Nagsabi si Jung Minjun, talagang nahihirapang huminga ang taong ito. Nagsabi si Sunho, hoy, Bae Sunho. Subukan mong bigyan siya ng mouth-to-mouth. Ikaw ang gumawa, jerk. Habang pinapanood si Nayo Jian at Hoshino Koharu ang gulo. Nagsabi si Jung Minjun, hoy, mamamatay na siya. Ngayon ba ang oras para mag-nitpick tungkol dyan? Nagsabi si Sunho, kaya subukan mong bigyan si Bayong Jun ng siye. Makalipas ang ilang sandali. Nagsabi si Jin Hyuk, heto ang drone. Nagsabi si Jung Minjun, salamat. Okay lang bang ipadala natin ito sa direksyon ng Gonja Station sa kabila ng hangang mula dito? Nagsabi si Jin Hyuk, sa tingin ko, baka sakto lang ang range dito. Pero ang pagpapalipad mula sa riverbank ng hangang ay masyadong open at masyadong maraming infected. Nakapagpalipad ka na ba ng drone dati? Nagsabi si Jung Minjun,
Hindi. Nagsabi si Jin Hyuk, kaya si Ginoo Daegun o ako ang dapat ti. Nagsabi si Bajian, pwede ko bang subukan? Alam ko ring mag-control ng drone. Tumingin si Jin Hyuk sa likod at nagsabi, Naisip ko, mas magaling si Jayan sa pag-control ng drone kaysa sa inakala ko. Okay lang ba? Nagsabi si Bajian, please don't worry. Ang tanging issue ay baka medyo tight ang range. Subukan natin. Makalipas ang ilang sandali, inilapag nila ang drone sa lupa. Habang binabasa ni Jian ang note na nagsasabi, Hanyena, kang Hakcheol kung ikaw o may nakakakilala sa mga taong ito, hanapin ito. Pakisulat ang kanilang status at idikit ito sa drone. Mula sa Cheonho, yun ay nagsabi si Jian, may dinikit din akong note ni. Setup complete. Tumayo si Jian at nagsabi kay Jung Minjun, pero kung gusto mong paliparin ito ng maraming beses, kailangan itong i-charge. Nagsabi si Jung Minjun, mayroon kaming maliit na generator, kaya posible. Habang pinagpapawisan si Jung Minjun at nagsabi, excuse me, pero naaalala mo ba ako? Pinagpawisan si Jian. At nagsabi siya, Bigla siyang nagulat at nagsabi, oh. Nagsabi si Jung Minjun sa kanyang sarili, naalala niya. Nagsabi si Jian, Ile any chance? Nandoon ka ba sa isang fan meeting? I am sorry. Marami na akong fans na nakilala kaya. Nagsabi si Jung Minjun sa kanyang sarili, alam ko na. Hindi niya ako maalala. Pinagpawisan at nagsabi si Jung Minjun, iyon. Noon sa Manjong apartment ni. Nagsabi si Ila Sunho, kekeke. Ang little. Nagsabi si Lee Byung-jun, kaya nagsinungaling ka lang tungkol sa pagiging super close friend ni Lady Jayan. Nagsabi si Ila Sunho, ang little fraud na ito. Hahaha. Tumingin si Jung Minjun sa likod at nagsabi, ha? Ayon Nagsabi si Lee Byung-jun, Lady Jayan. Ang taong ito ay nagsabing super close friend ka niya. Nagsabi si Ila Sunho, walang paraan na magiging kaibigan mo ang isang pathetic loser na tulad nito. Diba? Hahaha. Pinagpawisan at nagsabi si Jian, I am sorry, Nagulat na nagsabi si Jung Minjun, naniwala ka. Hahaha. At nagsabi siya sa kanyang sarili. Ano ngayon kung siya o hindi? Baka. Ang Jen na nakilala ko ay hindi ang parehong Jen ng Lumina. O baka nanaginip lang ako sandali. Pinagpawisan si Jian. Pagkatapos ng mga pag-uusap, sinimulan ni Jian na paliparin ang drone. Nagsabi si Lee Byung-jun, amazing. Nagsabi si Jian, alright, then I'll take off. Nagsabi si Lee Byung-jun, insane ito. As expected ng Jayan ng Lumina. Nagsabi si Lee Sunho, flying a drone to, ano ang hindi niya kayang gawin? Nagsabi si Lee Byung-jun, maganda siya, sumasayaw ng maayos, kumakanta ng maayos, at magaling magpalipad ng drone. Crazy ito. Nagsabi si Jung Minjun, tumigil na kayo, jerks. Pinapahirap niyo akong mag-concentrate. Habang nagsabi si Jian, dahil north ang daang ito. Tatawid tayo ng hangang sa lalong madali. Pero, tiyak na napaka-importante nilang tao. Sa dami ng effort na ginagawa mo para hanapin sila. Nagsabi si Jung Minjun, mga kaibigan ko sila. Nagsabi si Ila Sunho, may girlfriend ang jerk na yon. Nagsabi si Lee Byung-jun, kahit na mukha siyang pathetic, mayroon siyang girlfriend. Ang jerk. Nagsabi si Ila Sunho, tumigil ka na sa pagpapaistorbo kay Lady Jayan. Nagsabi si Jung Minjun, ano? Hoy, anong girlfriend? Nagsabi si Ila Sunho, tinatawag mong Yena, si Hanyena ng casual. Kaya nagde-date kayo. Nagsabi si Jung Minjun, sinabi ko sa inyong walang namamagitan sa amin. Habang nakikinig si Ji, makalipas ang ilang sandali lumubog ang araw. Habang bumalik sa kanila ang drone. At ito ay ligtas na lumapag. Nagsabi si Jian, Ikalima na ito. At hindi pa rin natin sila nakikita. Nagsabi si Ila Sunho, tigilan na natin, Minjun. Napakalawak ng search area. Parang looking for needle in a haystack. Nagsabi si Lee Byung-jun, malapit din ang distansya sa Gonje Station. Paano kung magkamali tayo at ma-cut off ang signal ng drone, causing it to crash? Higit sa lahat, hindi natin kayang ipagpatuloy na pagdaanan si Lady Jayan, na isang idol na may top-tier looks, ng ganitong hirap.
Dapat bang isang global pop super idol ang nagpapalipad ng drone hanggang sunset? Umiti at pinagpawisan si YGN habang nagsasabi, okay lang ako eh. Pinagpawisan at nagsabi si Jung Minjun, Nahirapan ka, binibini Jen. Simula ngayon, ako mismo ang magpa-practice sa pagpapalipad ng drone. Mukhang problema ang distansya. Kailangan kong pumunta mag-isa bukas sa riverbank ng Hangang at subukang paliparin ito. Nagsabi si Iba Yongjun, hoy, kailangan nating pumunta patungo sa survivor area bukas eh. Nagsabi si Jung Minjun, kailangan kong hanapin sila. Nagsabi si Iba Yongjun, kailangan nating hanapin sina Yena at Hakshul. Nagsabi si Jung Minjun, mahirap bang umusad nang wala ako? Hindi ako alis hanggang hindi ko nakikita sina Yena at Hakshul. Habang tahimik na nakikinig sa kanila si Yojian. Habang dumating ang gabi. Kinabukasan nagsimulang lumipad ang drone. Biglang huminto ang motor. Habang naubusan ito ng charge sa baterya at nahulog. At ito ay bumagsak sa lupa. Si Song Jae-hoo sa malayo ay tumingin gamit ang kanyang Temu binoculars at nagsabi ng nalito, Naguluhan na tumingin si Jin Yena sa kanya at nagsabi, may nakita ka? Nagsabi si Song Jae-hoo, mukhang may nahulog na parang drone mga 400 metro sa unahan. Sinabi ni Song Jae-hoo, nung dati may panahon na may mga armas at supply na inihulog. Tara, tingnan natin. Ilang sandali pagkatapos, tumakbo palabas sina Han Yena at Song Jae-hoo. Sinabi ni Song Jae-hoo, ayan na nang makita niya ang drone sa daan. Pinulot niya ito at sinabi, may nakakabit ba sa drone? Sinabi ni Han Yena, ano ba yan? Biglang sinabi ni Kwon Tae-sik, sigurado akong nahulog dito. Nanginig sina Han Yena at Song Jae-hoo. Sinabi ni Han Yena sa kanyang sarili, sino yon? Tumakbo si Song Jae-hoo at sinabi, dito, habang sila ay nagtago. Sinabi ni Choi Soo-jin, sigurado kang dito nahulog. Sinabi ni Kwon Tae-sik, ay wala na, saan napunta yon? Sigurado dito yon. Sumilip sina Han Yena at Song Jae-hoo. Biglang lumaki ang mga mata ni Song Jae-hoo nang makita niya sina Kwon Tae-sik at Choi Soo-jin. Sinabi niya sa kanyang sarili, Kwon Tae-sik. Nahanap ko siya. Anak ng biskwit. Ngumiti si Song Jae-hoo parang baliw at sinabi, pero sino ba ang babaeng iyon sa tabi niya? Tumingin si Song Jae-hoo kay Han Yena, nalilito. Itinutok ni Han Yena ang kanyang revolver kay Choi Soo-jin. Sinabi ni Song Jae-hoo, Han Yena. Habang dahan-dahang hinihila ni Han Yena ang trigger, biglang sinabi ng mga zombie, Kenek. Kwaak. Sinabi ni Song Jae-hoo, teka. Huwag mong putukan. Sinabi ng isa pang zombie, kwaak. Sinabi ni Choi Soo-jin, papapunta na sila dito, ano ang gagawin natin? Sinabi ni Kwon Tae-sik, ano ang ibig mong sabihin? Fudge nuggets, iwasan. Tiningnan ni Song Jae-hoo si Han Yena at humilig si Han Yena sa pader. Sa ibang eksena, sa loob ng isang gusali, sinabi ni Han Yena, bakit mo ako pinigilan? Maaari ko na sanang pinatay siya noon pa ni. Sinabi ni Song Jae-hoo, syempre, masyadong malapit ang distansya para mapaslang siya agad gamit ang pistolang ito, at kung may mga zombie sa malapit, inay ay magpapahiwatig ng aming posisyon. At saka ang taong iyon, si Kwon Tae-sik. May baril siyang rifle. Kahit may mga baril tayo, kalabanin ang rifle ay praktikal na pagpapakamatay. Kailangan nating maghintay ng mas magandang pagkakataon. Pero ang babaeng nasa tabi niya, sino siya? Sinabi ni Han Yena, dati siyang aking ina sa pamamagitan ng kasal. Siya at ang kanyang kasintahan ang pumatay sa aking tatay at siya rin ang babaeng nagsubok na patayin ako. Hindi ko alam kung paano siya napunta sa lalaking yon, pero Sinabi ni Song Jae-hoo, patayin ko na lang silang dalawa. Nanginig at pinagpawisan si Han Yena. Sinabi ni Song Jae-hoo, plinano ko naman talagang patayin ang taong iyon na si Kwon Tae-sik. Siya ang aking unang target sa huli. Kung gusto mo papatayin ko rin ang biotch na yon para sa'yo. Ngumiti si Song Jae-hoo at sinabi, at gagawin ko itong lubhang masakit at brutal. Dahil ang paghihiganti ay dapat mabagsik at walang awa. Ang pagpatay sa kanila ng isang bala lang ay medyo nakakabagot din, di ba? Habang hinahawakan niya ang malambot at delikadong baba ni Han Yena. Sinabi niya, ang paghahanap ng iyong kaibigan si Jeong Minjun o ang pagpatay sa ina sa pamamagitan ng kasal na pumatay sa iyong tatay. Pumili ka lang kung ano ang iyong prioridad. Pinagpawisan si Han Yena habang patuloy na tinitigan siya ni Song Jae-hoo. Tumingin si Song Jae-hoo sa likuran at sinabi,
Naisip ko lang ang papel na nakakabit sa drone, ano ba yon? Sa ibang eksena, naglalakad mag-isa si Jung Min-jun habang sinasabi, na-drop ko ang drone dahil sa masamang signal. Hindi ko dapat pinilit, nagyabang ako na ako mismo ang magpalipad. Tumigil si Jung Min-jun, 2 oras ang nakalipas. Sinabi ni Jung Min-jun, gagawin ko ang lahat para kontrolin ang drone para hindi ito bumagsak. Sinabi ni Seo Jin-hyuk, bukod sa pagpapalipad ng drone, lubhang mapanganib para sa iyo na lumabas at magpalipad nito mula sa mga pampang ng iloghan. Ayos ka lang ba? Sinabi ni Jung Min-jun, alam ko ang daan, kaya siguro ligtas kung dadaan ako doon. Kung may mangyari man, uwi ako agad. Sinabi niya sa kanyang sarili, sa totoo lang, pasugod lang ako eh. Pagkatapos sinabi niya, mas nag-aalala ako sa inyong lahat na lilipat sa shelter nang wala ako eh. Sinabi ni Lim Dae-jeon, alam ko ang daan na tinahak ko nung pumunta ako rito kasama si Koharu, kaya hanggat hindi pa nabarikada ang daan mula noon, hindi dapat may malaking problema. Tahimik na nag-alala si Yoo Ji-an. Sinabi ni Bae Sun-ho, kami ang bahala, kaya huwag kang mag-alala. Magkita tayo sa shelter, Min-jun. Sa kasalukuyan, sinabi ni Jung Min-jun sa kanyang sarili, hindi ko inakala na ganito kabilis akong babalik. Dapat ba nakinig ako sa manager? Parang naging abala lang ako sa lahat ng walang dahilan. Tulad ng inakala ko. Kailangan ko ulit tumawid ng iloghan matapos bumisita sa shelter. Kung patagalin ko pa ito, bababa ulit ang aking infection levels. Kailangan kong magmadali. Sana makahanap ako ng bisikleta o electric scooter. Tumakbo si Jung Min-jun, ilang sandali pagkatapos, hinahabol ni Jung Min-jun ang kanyang hininga huff-huff at sinabi sa kanyang sarili, sa tingin ko kailangan ko munang magpahinga. Bigla siyang nanginig at sinabi, Nang makita niya ang mga marka ng gulong ng kotse at ang mga zombie sa sahig na nasasaktan, sinabi, Keok. Sinuri ni Jung Min-jun ang eksena habang naririnig ang mga ingay mula sa malayo. Tumakbo siya at tumigil ng manginig. Sinabi niya sa kanyang sarili na baligtad ang sasakyan. Sinabi ng mga zombie, Keok. Sinabi niya sa kanyang sarili, lagot tayo. Sa loob ng gusali, sinabi ni Seo Jin-hyuk, buwisit. Naubusan na tayo ng bala. Daejeon, pumasok ka. Sinabi ni Lim Daejeon, buwisit. Sinabi ng zombie, ki. Bigla, sinaksak sa leeg ang zombie. Sumigaw si Jung Min-jun kina Seo Jin-hyuk at Lim Daejeon, pasok na kayo. Nanginig si Lim Daejeon at sinabi, Min-jun? Ang mukha mo. Pipaano? Sinabi ni Jung Min-jun, ayos lang ako, ipapaliwanag ko mamaya. Isinara ni na Seo Jin-hyuk at Lim Daejeon ang pinto. Ilang sandali pagkatapos, pumasok si Jung Min-jun sa kwarto at isinara ang pinto. Tiningnan niya ang likuran at sinabi, hinahabol ko ang hininga ko. Ano ba ang nangyari? Nasaan sina Jayan at ang aking mga kaibigan? Pinagpawisan si Seo Jin-hyuk at sinabi, habang nasa sasakyan kami at lumilipat, hinabol kami ng mga zombie at masyadong mabilis kaming nagmaneho na baligtad ang sasakyan. Mas importante, si Jayan. Nanginig at nalito si Jung Min-jun at sinabi, ano ang nangyari kay Jayan? Sinabi ni Seo Jin-hyuk, hinabol siya ng isang partikular na zombie. Nanginig at nalito si Jung Min-jun at sinabi, ano? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi pwede. Sinabi ni Seo Jin-hyuk, habang nagmamadali kaming mag-evacuate at umiwas sa mga zombie, may isang partikular na zombie na target lang si Jayan at nagsubok na atakihin siya. Nanginig si Jung Min-jun. Sinabi ni Seo Jin-hyuk na iligtas namin si Koharu pero Min-jun, hinabol ng iyong mga kaibigan sila, sinabi nilang ililigtas nila si Jayan. Umiyak si Hoshino Koharu at sinabi ng nanginginig ang boses, Jayan. Sa ibang eksena, sa Mio Comic Caf, sinabi ng mga zombie, Kej. Ki. Kiok. Ki. Shining na. Lumi na. Kej. I love you. You. Jai. An. Ki. Sa malayo sa isang bunk, nagtago si Yoo Ji-an at narinig ang zombie na nagsasabi, Goddess. Female idol. You. Jayan. Keh. Ki. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong?
Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.